Halos mamatay ang bunsong anak ni Griselda na si Adam nang isilang niya ito. Mula noon, isinumpa niyang aalagaan ito ng mabuti. Lahat ng gusto ni Adam ay ibinigay niya. Lahat ng pagkakamali nito ay ipinagtanggol niya. Lahat ng responsibilidad nito ay siya ang sumalo. Ngunit habang lumalaki ang anak, unti-unti rin pala niyang inaalis dito ang pagkakataon na matutong tumayo sa sariling mga paa. Sa pagitan ng pagmamahal at disiplina, hanggang saan nga ba dapat ang isang magulang? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Mahal, gising ka na pala. Akala ko mahimbing pang tulog mo. Maupo ka na. Malapit nang maluto ang sinangag. Nakangiting sambit ng kanyang asawa na si Rogelio. Hindi sumagot si Griselda. Napansin naman siya agad nito. Griselda, bakit ang putla mo? Tahimik niyang inabot ang pregnancy test na sinubukan niya kanina sa loob ng banyo. Saglit lang yung tinitigan ni Rogelio bago ito napakunot noo. Ano to? Pregnancy test? Para saan? Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng asawa habang nauunawaan nito ang ibig sabihin ng dalawang guhit. Hala mahal, buntis ka? Napalunok si Griselda. Akala ko delayed lang ako. Matagal na walang nagsalita sa kanila. Tanging lagitik ng mantika sa kawali ang maririnig. Unti-unti niyang ipinikit ang mga mata. 14 na taong gulang na ang panganay nilang si Ann. 12 naman si Patrick. Mahigit 1 dekada na ang lumipas mula nang huli siyang magbuntis. Napagkasunduan na nila ni Rogelio na hanggang 2 anak lamang sila. Maayos na ang takbo ng kanilang buhay. Hindi man sila mayaman, sapat ang kinikita ng asawa niya bilang supervisor sa isang hardware. Habang siya naman ay tumatanggap ng mga patahing damit sa bahay. Pinag-ipunan nila ang pag-aaral ng 2 anak. Pinagplanuhan nila ang kinabukasan ng mga ito at wala na sa plano ang isa pang sanggol. Napabuntong hininga si Rogelio bago marahang umupo sa harap niya. Griselda, sigurado ba yan? Baka kailangan pang ulitin. 2 nang sinubukan ko. Parehong positive. Bukas magpapacheck up ako para makasigurado kung buntis nga ako. Napahawak ang asawa sa noo. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Buntis ka at anak naman natin yan. Ako rin. Hindi dahil sa ayaw ko sa bata. Agad nitong dagdag. Pero alam mo namang tinano na natin hanggang 2 lang. Malalaki na sina Ann at Patrick. Ang laki tuloy ng agwat sa bunso. Pareho na lang silang natawa. Wala rin naman kasing magagawa. Buntis na siya, kaya tatanggapin na lang. Nasalisihan pa sila. Pero biyaya pa rin naman yun, kaya paninindigan nilang mag-asawa. Yun nga lang, hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Halos linggo-linggo silang nasa ospital. Isang hapon, matapos ang panibagong ultrasound, seryosong kinausap sila ng kanyang doktora. Mrs., high risk na po ang pagbubuntis ninyo, saad ni Doktora Santos. Bahagyang natakot si Griselda. Ano po ang ibig sabihin nun, Doc? Ibig sabihin, kailangan nating maging mas maingat. Mataas ang posibilidad ng komplikasyon habang buntis at maging sa panganganak. Napatingin siya kay Rogelio. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Magiging okay lang naman po ang mag-ina ko, hindi ba? Hindi namin masasabi sa ngayon. May mga pagkakataong bumababa ang oxygen na natatanggap ng bata. Kailangan niyo pang magpahinga. Bawal ang mabibigat na gawain. Sundin niyo ang lahat ng bilin. Tahimik siyang napayuko. Sobra siyang kinakabahan para sa kanila ng bunso. Paglabas nila ng ospital, matagal silang hindi nagsalita. Hanggang sa si Rogelio ang unang bumasag sa katahimikan. Griselda, huminto ka muna sa pananahi. Paano ang dagdag kita natin? Saka hindi naman sobrang bigat na trabaho yon. Okay lang siguro. Gayunpaman, nag-aalala pa rin talaga siya. Baka kung anong mangyari sa kanila ni Adam. Kaya gagawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin para maging safe silang mag-ina. Nagdaan ang mga linggo na halos umiikot lamang ang buhay ni Griselda sa pagitan ng bahay at ospital. Mahal,
Mahina niyang tawag kay Rogelio habang nakatingin pa rin sa screen. Kung may mangyari sa akin sa panganganak, ipangako mong aalagaan mo silang tatlo. Ayaw kong maramdaman nilang iniwan ko sila. Alam kong mabuti kang ama, kaya sigurado akong kakayanin mo kahit mahirap. Halos mabitiwan ni Rogelio ang hawak nitong baso. Huwag na huwag mong sasabihin yan, Criselda. Ano ka ba naman? Hindi ako handang marinig ang ganyang mga salita mula sa'yo. Pero hindi naman natin alam ang mangyayari. High risk ang sabi ng doktora. Baka hindi ako umabot sa paglabas ng bata. Natatakot lang ako na baka wala akong pagkakataong sabihin sa inyong lahat kung gaano ko kayo kamahal. Mahigpit siyang niyakap ni Rogelio. Huwag mong unahan ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Napakarami na nating pinagdaanan bilang mag-asawa at nalagpasan natin lahat. Hindi siya magdadala ng panibagong buhay kung kukunin ka rin niya agad. Maniwala ka sa akin dahil kailangan ka naming lahat. Hindi na napigilan ni Criselda ang pag-iyak. Habang umiiyak siya sa dibdib ng asawa, tahimik niyang ipinagdarasal na sana ay maranasan pa niyang makitang lumaki ang anak na dinadala niya. Lumipas pa ang ilang buwan, dumating ang araw ng kanyang due date. Pagdating sa ospital ay agad siyang isinugod sa labor room. Mas mabilis ang lahat kaysa inaasahan niya. Palakas ng palakas ang contractions. Pakiramdam niya ay parang unti-unting napupunit ang buong katawan niya sa sobrang sakit. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng mga nurse. Huminga po kayo ng malalim. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang nag-iiba ang ekspresyon ng mga nag-aasikaso sa kanya. Wala na siyang gaanong maintindihan at nagtiwala na lamang sa mga ito. Hanggang sa isang mahinang iyak ng sanggol ang narinig niya. Napadilat siya. Ang baby ko, okay lang bang baby ko? Hindi agad ibinigay sa kanya si Adam. Sa halip ay mabilis itong dinala sa kabilang bahagi ng silid. Doktora, hirap pa rin siyang huminga, rinig niyang sabi ng nurse. Kabitan agad ng oxygen. Parang muling bumagsak ang puso ni Criselda. Hindi niya makita ng malinaw ang anak, ngunit naririnig niya ang seryosong usapan. Nakatulugan niya na lamang yon. Nang magising siya, nasa kanyang silid na siya. Nandoon ang asawa niya at nagbabantay sa kanya. Maya-maya'y pumasok na ang doktor. Dok, kumusta po ang anak ko? Tanong ni Criselda. Nasa NICU ang baby ninyo ngayon. Hanggang ngayon, hirap pa rin huminga kaya kailangang i-monitor. Nagkaroon ng komplikasyon habang inilalabas siya. Pero lumalaban ang anak ninyo. Gagawin namin ang lahat para maging stable siya. Saad ni Dr. Santos. Hindi na niya napigilan ang mahinang pag-iyak. Napayuko siya habang paulit-ulit na nagdarasal. Nauna na siyang nakalabas ng ospital. Pero ang anak nila nasa NICU pa rin. Mabuti na lang at nakapag-ipon talaga sila. 2 linggo ang lumipas bago tuluyang naging maayos ang lagay ni Adam. Nang sa wakas ay inilagay ng nurse ang maliit na sanggol sa kanyang mga bisig. Halos hindi siya makahinga sa sobrang emosyon. Adam, pabulong niyang sabi. Anak, salamat at lumaban ka. Lumapit si Rogelio na namumugto rin ang mga mata. Nakaligtas siya, mahal. Pareho kayong nakaligtas. Hindi na niya hahayaang may mangyaring masama kay Adam. Anuman ang kailangan niyang gawin bilang ina, gagawin ni Criselda. Lumipas ang mga taon, lumaking malusog si Adam. Unti-unting napalitan ng tawanan ang takot na minsang bumalot sa kanilang pamilya. Dahil malaki ang agwat nito sa 2 nakatatandang kapatid, halos lahat ng atensyon ay napupunta rito. Lumago rin ang kabuhayan nila. Lumaki ang patahian ni Criselda dahil dumami ang mga nagpapagawa ng pakyawang damit. Nagkaroon pa siya ng maliit na tindahan ng mga pasalubong sa terminal na araw-araw ding may bumibili. Samantala, patuloy namang nagtatrabaho si Rogelio. Hindi sila marangya, ngunit komportable na ang buhay. Isang Sabado ng hapon ay namasyal silang mag-anak sa mall. Nakahawak si Adam sa kamay ni Criselda habang masayang tumatalon. Mama, robot po, ang laki, gumagalaw pa. Napangiti siya. Gusto mo ba nun, anak? Opo mama, please po, ibili mo po ako. Napatawa si Ann at inasar si Adam. Bawal ka daw, lalo na kapag pangit.
Napanguso si Adam. Mama, si ate inaaway na naman ako. Sumingit naman si Patrick. Ala, iyak na yan. Inaaway pala ng ate. Sinaway ni Criselda ang mga anak. Trip na trip talagang paiyakin at asarin si Adam. Hindi na nagdalawang isip si Criselda. Sige at bibili tayo. Halos maglulundag sa tuwa si Adam. Nilabas pa ang dila para asarin ang mga kapatid. Bibili ako ni mama ng toy. Yumakap pa sa braso niya si Adam. Thank you po mama. I love you. Napakasarap sa pakiramdam na kaya na nilang ibigay ang maliliit na hiling ng bunso. Naalala niyang muntik na nila itong hindi makasama noon. Kaya para sa kanya, bawat ngiti ni Adam ay isang himala. Maya-maya ay napansin niyang gusto na naman itong bumili ng malaking stuffed toy. Mama, gusto ko rin po nun. Hindi pa man siya nakakasagot ay nagsalita na si Rogelio. Adam, may robot ka na. Sa susunod naman ang teddy bear. Biglang kumunot ang noo ng bata. Napatingin si Criselda sa anak. Sandali siyang nag-alinlangan. Ngunit nang makita niyang tila maluluha na ito, mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Rogelio. Mahal, hayaan mo na. Bata pa naman, wala rin kasing ibang kalaro. Kaya hayaan na natin na mahilig sa laruan. Ngumiti siya sa anak. Sige na, kunin na rin natin. Bunso na natin yan. Agad na wala ang pagsimangot ni Adam. Yay, mama! Napabuntong hininga lamang si Rogelio, ngunit hindi na umimik. Wala rin namang magagawa ang asawa niya kapag siya ang nagdesisyon. Naku, Criselda, baka lumaking spoiled yung bunso natin. Hindi dapat palaging pinagbibigyan. Sambit ni Rogelio. Napatawa na lang siya. Okay lang, minsan lang naman maging bata. Hayaan mo na, saka kaya naman nating bumili. Alam mo naman, mga dalagat binata na sina Ann at Patrick. Hindi na sila nakikipaglaro kay Adam, kaya walang makalaro ang bunso natin. Alam niyang may punto ang asawa. Madalas nga niyang pagbigyan si Adam. Ngunit sa tuwing maaalala niyang muntik na niya itong mawala noong ipinagbubuntis pa lang niya, tila kusang lumalambot ang puso niya. Nahihirapan siyang tanggihan ang bunso kahit sa maliliit na bagay. Lumipas pa ang mga taon, 12 taong gulang na si Adam. Ganun pa rin ang pagtrato niya rito. Masyado niyang binibaby. Siguro dahil medyo mailap na rin sina Ann at Patrick. Si Adam na lang palagi ang madalas na nakadikit kay Criselda. Mama, alis na po ako. Paalam ni Adam at kinuha na ang bag. Lumapit ito kay Criselda at humalik sa kanyang pisngi. Ingat ka anak, malambing niyang sabi. Kainin mo ang baon mo, Magpalit ka ng t-shirt kapag pinagpawisan ka. Opo mama. Pagkatapos ay lumingon si Adam kay Rogelio. Papa, tara na po. Tumayo si Rogelio at hinalikan siya sabay kuha ng helmet. Alis na kami. Tinapik niya ang dibdib ng asawa. Oo, ingat. Mainit. Palagi kang uminom ng tubig. Ingat ka sa daan, mahal. Tahimik na sinundan niya ng tingin ang mag-ama. Hindi niya namalayang napapangiti siya. Napakasimple ng buhay nila. May asawa siyang responsable, mga anak na mababait at nagsisimula ng bumuo ng sariling mga pangarap. At isang bunsong puno ng sigla na siyang nagbibigay ingay sa bahay na minsan ay nagiging napakatahimik. Tahimik na naman, makapagpatugtog na nga lang, usal ni Criselda at lumapit sa speaker. Mula nang magsarili sina Ann at Patrick dahil sa kani-kanilang trabaho, talagang tumatahimik kapag wala sina Rogelio at Adam. Hindi naman siya nalulungkot. Sa halip, ipinagmamalaki niyang naging responsable ang dalawa niyang anak. Parehong nakapagtapos ng kolehiyo at mayroon ng desenteng trabaho. Kahit may sarili ng inuupahang apartment, malapit sa mga opisina, hindi lumilipas ang isang linggo na hindi dumadalaw sa bahay ang mga ito. Matapos mag-asikaso sa bahay, kinukumusta niya ang shop. Dadaan siya roon mamayang hapon. Aasikasuhin niya muna ang mga tatahiin. Lumaki na rin ang patahian niya na katapat lang ng bahay. May ilan na siyang mananahing tumutulong kapag maraming order. Ang maliit nilang tindahan ng mga pasalubong sa terminal ay maayos din ang takbo. Hindi man sila mayaman, sapat ang kinikita nila upang mabuhay ng komportable.
Maya-maya lamang, dumating ang isa sa mga mananahi. Magandang umaga po, Ate Criselda. Magandang umaga rin, Lina. Ilagay mo muna riyan ang mga natapos mo kahapon. Mamaya natin isa-isang i-check bago ipadala. Opo, ang dami naman po pala nating order. Mukhang magiging abala na naman tayo ngayong linggo. Napangiti si Criselda. Mabuti na ring maraming trabaho kaysa walang pumapasok na kita. Hindi naman palaging paldo sa negosyo. Tumango si Lina. Swerte talaga ng pamilya ninyo. Ang sipag niyo ni Kuya Rogelio. Halata ring napalaki ninyo ng mabuti ang mga anak ninyo. Nang marinig yon, kusang napangiti si Criselda. Hindi niya itinuring na perpekto ang pamilya nila. Ngunit alam niyang pinagsikapan nilang mag-asawa ang lahat ng mayroon sila ngayon. Kung tutuusin, pwede na nga po kayong tumigil sa pagtatrabaho, nakangiting sabi ni Lina. Bahagyang natawa si Criselda. Hindi kami sanay ng asawa ko na hindi nagtatrabaho. Pero ang asawa ko itong taon na lang magtatrabaho. Magre-resign na siya. Pagkatapos, tutulungan niya ako sa mga negosyo namin. Kahit naman nakapagpatapos na kami ng mga anak, ayaw naming umasa sa kanila. Gumagawa na sila ng buhay na para sa kanila. Yung kinikita nila, gusto namin na para lang sa kanila. Hindi na para sa amin. Hindi naman nila kailangang bumawi o tumanaw ng utang na loob. Nagpatuloy na si Criselda sa pagtatrabaho. Habang abala siya sa pag-iinspeksyon ng mga tahi, biglang tumunog ang cellphone niyang nakapatong sa mesa. Maingat niyang ibinaba ang gunting bago sinagot ang tawag. Hello? Sa kabilang linya ay mabilis na kinakabahang boses ng isang lalaki. Ma'am Criselda, ako po si Noel, katrabaho ni Kuya Rogelio. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Oh, Noel, bakit may kailangan ba si Rogelio? Huminga ng malalim ang lalaki. Ma'am, huwag po kayong mabibigla. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Criselda. Bakit? Ano ang nangyari? Bigla pong bumagsak si Kuya Rogelio habang nasa bodega kami. Akala po namin nahilo lang siya at nanghihina. Dumating na po ang ambulansya at dinala na siya sa pinakamalapit na ospital. Parang may humigpit sa dibdib ni Criselda at agad na napatayo. Anong ibig mong sabihin na bumagsak? Kanina lang ay magkausap kami. Wala naman siyang sinabing masama ang pakiramdam niya. Teka lang. Nagrereklamo po siya kanina na parang naninikip ang dibdib niya. Sabi namin magpahinga muna siya pero ngumiti lang siya. Maya-maya po bigla na lang siyang napahawak sa dibdib bago bumagsak. Nanginig ang kamay ni Criselda. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ng lalaki. Unti-unting naging malabo ang lahat. Lina, ikaw muna ang bahala rito. Pupuntahan ko ang asawa ko. Nanginginig ang mga daliri niyang hinablot ang bag habang pilit na pinipigilan ang sarili na tuluyang bumagsak. Habang palabas ng bahay, hindi niya namalayan, tahimik na siyang umiiyak. Habang nasa biyahe, tinawagan niya na rin ang mga anak niya at sinasabihan ang mga ito na sumunod sa ospital. Pagdating pa lamang sa ospital ay agad na bumungad kay Criselda ang kasama ni Rogelio sa trabaho. Dito po ma'am, nasa loob pa po si Sir Rogelio. Huminto siya sa harap ng pintuan. Sarado yon, may maliit na salamin, ngunit wala siyang maaninag dahil may nakaharang na mga taong nasa loob. Narinig lang niya ang sunod-sunod na utos. Charge! Continue CPR! Wala pa rin, Doc! Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Criselda nang makita ang asawang walang malay at nare-revive ng doktor. Rogelio! Mahigpit niyang pinagdikit ang dalawang palad. Tahimik siyang nanalangin. Panginoon, wag naman po. Hindi pa ngayon. Hindi pa handa ang pamilya namin na mawala siya. Iligtas niyo siya. Hindi niya namalayan, tuluyan ng tumutulo ang kanyang mga luha. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niyang tumawag si Patrick. Mama! Napalingon siya. Halos sabay na dumating sina Ann at Patrick. Mukhang nagmamadali pang umalis sa kani-kanilang trabaho. Lumapit agad si Ann at niyakap siya. Mama, ano pong nangyari? Nasaan si Papa? Okay lang ba siya? Hindi agad nakasagot si Criselda. Napailing lang siya. Hindi ko rin alam, anak. Bawat pagbukas ng pinto ng emergency room ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Criselda. Hanggang sa unti-unting bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor. Family po ba ni Mr. Rogelio Mendoza? Tumango silang tatlo.
Lumapit ang doktor. Pasensya na po, sinubukan po naming i-revive siya ng paulit-ulit. Ginawa namin ang lahat ng maaari naming gawin pero nag-suffer na po siya sa cardiac arrest. Hindi na makahinga si Criselda. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Dok, hindi po ba pwedeng subukan ulit? Baka pwede pang ilaban ang buhay ng asawa ko. Malungkot na umiling ang doktor at sinabi na lang ang oras ng kamatayan nito. Narinig niyang napahagulgol si Ann. Papa! Nakita niyang napayuko si Patrick habang mariing kinukuyom ang mga kamao. Wala na si Rogelio. Wala na ang asawa ko. Hindi na siya uuwi. Napahawak si Criselda sa dingding. Mama! Mahigpit siyang niyakap ni Ann habang umiiyak. Mama, nandito po kami. Hindi na napigilan ni Criselda ang sarili. Tuluyan siyang napahagulgol. Bakit naman ganon? Ang aga pa niya. Marami pa kaming plano. Nangako siya. Sabi niya sasamahan niya ako hanggang pagtanda. Mag-aalaga pa kami ng mga apo namin sa inyo. Niyakap na lang siya ng mga anak. Hindi niya matanggap na wala na ang asawa niya. Pakiramdam niya, mag-isa na tuloy siya. Parang may namatay din sa loob niya ngayong wala na si Rogelio. Nanginginig ang mga kamay ni Criselda habang nakaupo sa labas ng emergency room. Si Ann, inaasikaso na ang bangkay ni Rogelio. Si Patrick naman, sinundo ang kapatid nitong si Adam. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng doktor. Kahit ilang ulit niyang ipikit at imulat ang mga mata, umaasa pa rin siyang may lalabas na nurse upang sabihing nagkamali lamang ang lahat. Makalipas ang ilang oras, napansin niyang nagmamadaling lumapit si Patrick. Hawak nito ang kamay ni Adam na bagong kuha mula sa school. Suot pa ng bunso ang uniforme at nakasabit pa rin ang mabigat nitong backpack. Masigla pa itong tumatakbo. Tila walang kamalay-malay sa trahedyang naghihintay. Mama! Masayang tawag ni Adam. Sabi ni Kuya, nandito raw si Papa. Kumusta na po siya? Nahilo lang daw ba siya? Dadalhin ba natin siya pauwi mamaya? Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ng bata nang mapansin itong namumugto ang mga mata ni Criselda. Nakita rin itong umiiyak si Ann habang nakayuko si Patrick. Bakit po kayo umiiyak? Mahina nitong tanong. Nasaan po si Papa? Hindi agad nakasagot si Criselda. Pakiramdam niya ay may humaharang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit paano niya ipapaliwanag sa 12 taong gulang na bata na hindi na nito muling makikita ang ama. Lumapit si Ann at tinapik ang kapatid nito. Adam, wala na si Papa. Patay na siya. Napailing si Adam at agad na nanubig ang mga mata. Hindi po totoo yan. Nangako si Papa kaninang umaga na pupunta siya sa basketball game ko sa susunod na linggo. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi niya sisirain ang pangako niya. Tumulo na ang mga luha ng bata. Mama, sabihin niyo po kay ate na nagbibiro lang siya. Sabihin niyo pong uuwi na si Papa mamaya. Hindi na napigilan ni Criselda ang sarili. Mabilis niyang niyakap ang anak ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng maliit nitong katawan habang patuloy itong umiiyak sa kanyang mga bisig. Halos madurog ang puso ni Criselda. Nagdadalamhati siya para sa pagkawala ng kanyang asawa. Pero kailangan niyang maging matatag dahil nandyan pa ang kanyang mga anak. Lumipas ang ilang linggo matapos mailibing si Rogelio. Mas lalong naging malungkot ang bawat araw ni Criselda. Gayunpaman, kailangan magpatuloy sa buhay kahit wala na ang kanyang asawa. Mama! Masayang tawag ni Ann. Napangiti si Criselda nang makita ang panganay na may bit-bit na 2 eco bag, habang kasunod naman si Patrick na may dalang isang kahon. Ang aga niyo yata ngayon, sabi niya habang pinagbubuksan ng mga ito. Ngumiti si Ann. Okay lang po yun, Ma. Miss na rin namin kayo ni Adam. Saka may dala kaming kaunting groceries. Napansin kong paubos na ang laman ng kusina nung huli kaming dumalaw. Agad na umiling si Criselda. Nako anak, hindi na sana kayo gumastos. May negosyo pa rin naman tayo. Nakakabenta pa rin ang tindahan ng pasalubong at may pumapasok pa rin mga patahe. Kaya ko pa. Tahimik na inilapag ni Patrick ang kahon sa mesa bago humarap sa kanya.
Hindi naman namin sinasabing wala kayong kaya. Alam naming masipag ka at hindi mo pababayaan ang negosyo. Pero hindi rin naman palaging pare-pareho ang kita. May mga buwang malakas, may mga buwang mahina. Saka mag-isa ka po at nalulungkot. Kaya okay lang po sa amin kung magpahinga ka. Kami na po ang bahala sa inyo ni Adam. Napabuntong hininga si Criselda. Pero responsibilidad ko pa rin kayong mga anak ko. Hindi dapat kayo ang gumagastos para sa akin. Umiling si Ann at marahang hinawakan ng kamay niya. Hindi na po kami mga bata, Mama. May trabaho na kami ni Patrick. May sarili na kaming kinikita. Noon, kayo at si Papa ang nagsasakripisyo para makapag-aral kami. Ngayon naman po, hayaan niyong kami ang magpagaan kahit kaunti ng mga pasan ninyo. Saka Mama, wala na si Papa. Alam ko pong nalulungkot ka. Kaya kapag may gusto ka, magsabi ka lang po sa amin. Kung gusto niyo mag-travel, pwede rin po. Hindi agad nakapagsalita si Criselda. Naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi niya akalain na darating ang araw na ang mga anak niya ang magsasabing ang mga ito naman ang aalalay sa kanya. Nag-aalala kasi dahil alam na nalulungkot siya sa pagkawala ni Rogelio. Muli namang nagsalita si Patrick. Buwan-buwan ako magbibigay para sa matrikula at mga kailangan ni Adam sa school. Huwag mo na pong isipin yon. Gusto ko pong makapag-ipon ka rin para sa sarili mo at hindi puro trabaho ang iniisip mo. Kung may kinikita po kayo sa negosyo, gamitin nyo na lang po na pangliwaliw ninyo. Napayuko si Criselda. Simula nang mawala si Rogelio, mas lalo niyang ibinaon ang sarili sa trabaho. Pakiramdam niya kapag tumigil siyang maging abala, mas lalo niyang mararamdaman ang malaking puwang na iniwan ng asawa. Ngunit habang nakatingin siya kina Ann at Patrick, may ibang damdaming unti-unting pumapalit sa kanyang lungkot. Ano ba naman kayo? Nakangiting sabi niya habang pinupunasan ng mga mata. Pinapaiyak ninyo na naman ako. Lumapit si Ann sa tabi niya at niyakap siya. Mama, hindi mo kailangan maging matatag palagi. Nandito kami. Kapag sobrang lungkot na lungkot ka po, tawag ka lang po sa amin ni Patrick. Napapikit si Criselda habang niyayakap ang dalawang anak. Sa sandaling yon, hindi niya napigilang isipin si Rogelio. Sana lang ay nararamdaman din ng asawa niya ang pagmamahal na yon. Lumipas pa ang mga taon, unti-unting naging maayos na ulit ang pakiramdam niya. Tuluyan na siyang nasanay na wala ang kanyang asawa. Naging abalan na lang siya sa negosyo at pagpapalaki kay Adam. Good morning, Mama! Bati ng kanyang bunsong anak. Napalingon siya at bahagyang natigilan. Mas matangkad na si Adam kaysa nung nakaraang taon. Unti-unti na ring nagbabago ang hubog ng mukha nito. Ilang beses pa itong humarap sa salamin sa sala upang ayusin ang buhok bago tuluyang isuot ang bag. Adam, malambing niyang tawag. Halika na at kumain ka muna. Ayokong umalis kang walang laman ng tiyan. Mahaba ang unang araw mo sa school. Umupo si Adam, ngunit hindi tulad ng dati na masigla itong nakikipagkwentuhan. Mabilis lang itong sumubo habang paminsan-minsang tumitingin sa cellphone. Damihan mo ang pagkain mo, saad ni Criselda at dinagdagan pa ang ulam sa plato ng anak. Agad naman siyang inawat ni Adam. Mama, tama na. Kaunti lang ang kakainin ko. Nagmamadali na ako. Tahimik na lang siyang tumango bago inilapag ang baon sa harap ng anak. Narito ang baon mo. Huwag mong kalilimutan ang tubig mo. Nagpatuloy lang sa pagkain si Adam. Kaya nagpatuloy din siya sa kanyang mga bilin. Anak, mag-aral ka ng mabuti. Hindi ko hinihiling na ikaw ang maging pinakamataas sa klase. Ang gusto ko lang ay gawin mo ang makakaya mo at seryosohin mo ang pag-aaral. Bahagyang napabuntong hininga si Adam. Mama, alam ko na po yan. High school na po ako. Hindi na po ako yung batang kailangan paulit-ulit na paalalahanan. Kaya ko na pong alagaan ang sarili ko. Bahagya siyang nasaktan sa sagot nito. Alam kong malaki ka na, pero alam kong ikaw pa rin ang bunso ko na hinahanap ako kapag may problema ka. Isa pa gusto ko ring sabihin sa'yo na huwag kang basta-basta sasama sa kung sino-sinong barkada. Hindi lahat ng magiging kaibigan mo ay may mabuting impluwensya. Piliin mong mabuti ang mga taong sasamahan mo. Napakamot sa batok si Adam bago bahagyang ngumiti. Mama naman, nag-aalala ka na agad. Hindi naman ako magpapadala sa kung ano-ano.
Makikipagkaibigan lang ako. Promise, magiging responsible ako. Pinagmasdan ni Criselda si Adam. May kumpiyansa ang boses ng anak at gusto niyang paniwalaan yon. Bata pa rin ito sa paningin niya. Ngunit alam niyang darating ang panahon na kailangan na nitong matutong tumayo sa sariling mga paa. Basta umuwi ka agad pagkatapos ng klase, dagdag niya pa. Siyempre, may kasamang gala na yun. Alis na ako, Mama. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi bago mabilis na lumabas ng bahay. Naiwan si Criselda sa may pintuan. Tahimik na sinusundan ng tingin ang papalayong anak. Nagbibinata na talaga si Adam. Parang ayoko pa. Hindi siya mahigpit kay Adam. Madalas itong maging pasaway. Pinagsasabihan man ni Criselda, sobrang kalmado niya pa rin. Kaya pakiramdam niya, hindi nadadalang sumuway si Adam sa mga utos niya. Sa paglipas ng mga buwan, napansin niyang napapabarkada talaga si Adam. Kahit sawayin niya, hindi pa rin titigil. Siya na lang ang napapagod na magsermon. Kung dati ay agad itong umuuwi pagkaraan ng klase, ngayon ay palagi na itong gabing umuuwi. Hindi naman niya pinagbabawalan makipagkaibigan si Adam. Gayunpaman, sana ay hindi nito makalimutan ang kanyang mga bilin. Bandang 9:00 ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Adam na nakasukbit ang bag sa isang balikat. "Nak!" Tawag agad ni Criselda. "Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo." Nakitambay lang po. Napakunot noo siya. "Kanino? Hindi ko yata kilala ang mga kaibigan mong kasama. Pwede bang dito na lang kayo sa bahay tumambay? Mas okay yon para hindi ako nag-aalala na ginagabi ka." Nagkibit balikat lang si Adam. Mga kaklase ko lang po, nagkakwentuhan lang kami sa labas ng school. Sige po, minsan po sasabihin ko po na dito sila tumambay. Kaya lang syempre, makakasawa rin naman po dito. Kaya gusto ko pong gumala. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman po akong ginagawang masama. Tumango si Criselda kahit hindi siya lubusang kumbinsido. "Sige, basta sa susunod, mag-text ka man lang. Nag-aalala ako kapag hindi ka agad nakakauwi." Opo. Maikling sagot nito bago dumiretso sa silid. Tahimik siyang napabuntong hininga. Hindi na ito katulad noon. Dati, kahit hindi niya tanungin ay kusa nitong ikinikwento ang buong araw nito. Ngayon, tila kailangan pa niyang bunutin isa-isa ang mga salita mula kay Adam. Lumipas pang mga araw, mas lalo pang dumalas ang pag-uwi ni Adam ng gabi. Palagi niyang napapansing may mga bagong pangalan itong nababanggit. Ngunit hindi niya kailanman nakilala ang mga batang yon. Isang gabi, habang naghahapunan sila ay muli niya itong kinausap. "Anak, Adam, sino ba talaga yung mga kasama mo nitong mga nakaraang araw? Baka naman pwede mo silang ipakilala minsan." Bahagyang napairap si Adam. Mama, barkada ko lang naman po sila. Hindi naman po kailangan na kilala niyo silang lahat. Saka baka isipin nila na mamasboy ako masyado. "Abay, hindi ba mamasboy ka nga? Kapag may problema ka sa akin ka umuungot." Hindi niya inaasahan ang tono ng anak. Hindi naman ito sumisigaw, ngunit may bahid na ng pagkainis. "Kaya lang naman ako nagtatanong dahil nag-aalala ako." Mahina niyang sambit. Mama, wag na po kayo mag-overthink. High school na po ako at hindi na ako baby. Tahimik siyang napatango. Hindi na niya pinahaba pa ang usapan. Baka mag-away pa sila. Napansin din niyang mas mabilis nang mainis ang anak sa maliliit na bagay. Parang hindi na malapit sa kanya gaya noong bata. Minsan pa nga ay halos buong hapon itong nasa silid. Nakatutok sa cellphone at hindi lumalabas, maliban na lamang kung kakain na. Habang naghuhugas siya ng pinggan isang gabi, hindi niya maiwasang mapaisip. Ganito talaga siguro, o kapag nagbibinata na. Kaya lang nang si Patrick naman ang nagbibinata, hindi naman siya ganoon. Kaya pakiramdam ko malaki rin ang impluwensya ng mga kaibigan ni Adam sa kanya. Naalala niyang minsan ding sinabi ng isa niyang kapitbahay na nagbabago talaga ang ugali ng mga anak kapag nasa high school na. Lilipas din siguro, bulong niya sa sarili. Hanggang isang umaga, habang inaayos ni Criselda ang mga bagong dating na tela sa kanyang patahian, biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Hello?
Magandang umaga po, sagot niya sa tawag. Magandang umaga rin ho. Ako ho si Ma'am Ramirez, advisor ni Adam. Agad na napahinto si Criselda sa ginagawa. Napakabihira nang tawagan siya ng paaralan. Oho ma'am, may problema ho ba? Kung maaari ho sana makapunta kayo rito sa school this morning. Gusto po namin kayong makausap tungkol kay Adam. Mas mabuti pong pag-usapan natin ito ng personal. Nandito rin po ang guidance counselor. Actually po, sinabi po namin kay Adam na papuntahin po kayo rito. Pero mukhang hindi niya po sinabi. Napalunok si Criselda. Sige ho, pupunta na lang ho ako. Pagkababa ng tawag ay hindi na siya mapakali. Hindi niya kailanman naranasang ipatawag sa school dahil may ginawang masama sina Ann at Patrick. Simula elementary hanggang makatapos ng kolehiyo ang dalawa. Palagi lamang siyang iniimbitahan para sa recognition day o kaya ay mga regular na meeting ng mga magulang. Ngayon lamang siya ipinatawag ng ganoon at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa school ay agad siyang itinuro ng guard sa guidance office. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya habang papalapit. Pagpasok niya sa silid ay naroon na ang advisor ni Adam pati na rin ang guidance counselor. Magandang umaga po, Mrs. Mendoza. Magalang na bati ng advisor. Maupo po muna kayo. Ngumiti siya ng pilit. May problema ho ba sa anak ko? Gusto lang po naming ipaalam na ang ilang bagay na napapansin namin kay Adam nitong mga nakaraang buwan. Mataman siyang tumango. Kasi po, maingat na pagpapatuloy ng teacher. Madalas na siyang lumiliban sa ilang klase. May mga pagkakataon din na nahuhuli siyang natutulog habang nagtuturo ang mga subject teachers. Parang may kumirot sa dibdib ni Criselda. Araw-araw ho siyang umaalis sa bahay. Huminga ng malalim ang guidance counselor. Posible pong nagkakat ng classes si Adam. Napayok ko si Criselda. Saan naman pumupunta ang anak niya? Nagpatuloy pa ang advisor. Hindi rin po siya nagpapasa ng ilang projects at written activities. Kaya bumababa na rin ang mga marka niya. May inilabas itong report card at ilang printed records. Isa-isang tiningnan ni Criselda ang mga yon. Marami sa mga grado ni Adam ay malayo sa mga nakasanayan niyang makita noon. Hindi siya makapaniwala. Ang batang dating masipag at masayang pumasok sa school, ngayon ay hirap nang makapasa. Isa pa pong pinag-aalala namin, Mrs. Mendoza, ay ang mga bago niyang nakakasama. Ilan sa mga batang yon ay may disciplinary records dahil sa paulit-ulit na paglabag sa school rules. 2 beses na pong nakita si Adam na kasama nila sa labas ng paaralan habang oras pa ng klase. May ulat din pong nakarating sa amin na may ilang estudyanteng nakitang umiinom ng alak sa isang bakanteng lote malapit sa school. Kasama raw po si Adam doon. Parang hindi na makahinga si Criselda. Agad siyang umiling. Hindi ho siguro. Hindi gagawin yon ng anak ko. Hindi siya sinagot ng advisor. Sa halip ay marahan lamang nitong itinulak palapit ang folder na naglalaman ng attendance records at mga mabababang marka ni Adam. Tahimik na pinagmasdan ni Criselda ang bawat papel. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay ibang bata ang inilalarawan ng mga teacher na nasa harap niya. Hindi yon ang Adam na pinalaki niya. Maya-maya'y ipinatawag na si Adam. Nang makita siya nito, nagulat pa at halatang guilty. Doon, napaamin na ang bunso niyang anak sa mga kalokohan nito. Pag-uwi nila mula sa school ay halos walang nagsalita. Tahimik lamang na nakaupo si Criselda sa harapan ng tricycle habang paminsan-minsan ay sumusulyap kay Adam. Nakatingin lang ito sa labas. Tila walang anumang iniisip. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng anak. Hindi niya alam kung nahihiya ba ito, nagsisisi, o sadyang wala lamang pakialam. Mas lalo tuloy siyang nalungkot. Pagdating sa bahay, dumiretso si Adam sa silid upang ilapag ang bag bago lumabas muli nang tawagin ni Criselda para kumain. Adam, anak, pwede ba kitang makausap sandali? Hindi sumagot ang binatilyo. Tahimik lang itong tumango. Humihinga ng malalim si Criselda. Hindi siya marunong manigaw sa anak. Hindi rin yon ang nakasanayan niyang paraan ng pagpapalaki sa mga kapatid ni Adam.
Hindi niya kailanman kinailangang saktan o takutin sina Ann at Patrick noon. Dahil kusa namang nagsikap at naging responsable ang mga ito. Kaya umaasa siyang ganun din ang mangyayari kay Adam. Anak, malumanay niyang panimula. Hindi kita pinipilit na maging pinakamataas sa klase. Hindi ko hinihiling na lagi kang may medalya o honor. Ang gusto ko lang ay magsikap ka at gawin mo ang responsibilidad mo bilang estudyante. Masakit para sa akin na makarinig ng reklamo mula sa mga teacher mo. Saka umiinom ka. Napabuntong hininga si Adam. Sorry mama, hindi na po mauulit. Napailing si Criselda. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapatid mo? Pinagtutulungan ka nilang pag-aralin, tapos ganyan lang ang ginagawa mo. O huwag ka na ulit sasama sa mga kabarkada mong yon. Ililipat na kita ng school. Hindi na nakapagsalita pa si Adam. Parang tinatanggap na lang ang desisyon niya. Nang bumisita sina Patrick at Ann kasama ng mga asawa ng mga ito, kasama ang kanyang apo kay Ann, na pag-usapan nga nila ang tungkol kay Adam. Siyempre nagalit ang mga kapatid nito. Gayunpaman, hindi naman iuurong ang pagsuporta kay Adam. Adam, umayos ka. Ikaw na nga lang ang kasama ni Mama. Magbubulakbul ka pa. Mariing sabi ni Patrick. Napakamot na lang sa batok si Adam. Oo na, di na maulit. Promise, nag-sorry na ako. Napailing si Ann na nasa tabi ni Criselda. Mama, masyado mo siyang kinukonsinte. Hindi na bata si Adam para hindi maintindihan ang tama at mali. Kapag paulit-ulit nating pinalalagpas ang mga ginagawa niya, iniisip niyang wala siyang pananagutan. Parang habang tumatagal, lumalala ang ugali. Napayuko si Criselda. Hindi niya rin alam kung bakit ganon ang ugali ni Adam. Siguro nga ay masyado niyang na-spoil ang kanilang bunso. Mabait naman yan, pagtatanggol pa ni Criselda. Baka naliligaw lang siya ng landas. Magbabago rin si Adam. Teenager na kasi. Kaya ko nga nilipat na ng school para hindi na mapabarkada doon sa mga sinasamahan niya dati. Lumipas ang mga taon, unti-unting natapos ni Adam ang senior high school. Congratulations, bunso! Masayang bati ni Ann habang inaabot ang maliit na kahon. Ang tigas man ng ulo mo, syempre susuportahan ka pa rin namin. Proud pa rin kami sa'yo. Sana sa college, mas maging seryoso ka na. Napangiti si Adam habang tinatanggap ang regalo. Salamat, ate. Nagsalita si Patrick habang pinaghihiwa ng cake ang anak nito. Umayos-ayos ka na. College na ang susunod. Tahimik lang na nakikinig si Criselda habang abala ang mga apo. Masaya siyang marinig ang usapan ng mga anak. Pakiramdam niya'y maayos pa rin ang lahat. Pagkatapos nilang kumain, umuwi na ang pamilya ni Ann at pamilya ni Patrick. Hinatid niya pa sa kanya-kanyang sasakyan ang mga ito. Bye Lola! Bisita po ulit kami sa Saturday and Sunday. Napangiti si Criselda. Bye! Mag-ingat kayo! Kinagabihan, nang silang dalawa na lamang ni Adam sa bahay, may naisip siyang itanong rito. Anak, college ka na sa susunod. Napag-isipan mo na ba kung anong kurso ang gusto mo? Napatingin si Adam. Saglit itong natahimik bago nagkibit balikat. Hindi ko pa po alam, Mama. Natigilan si Criselda. Hindi mo alam. Hindi mo man lang pinag-isipan. Umiling si Adam. Parang wala naman po akong gustong course. Hindi ko rin alam kung ano ba talagang gusto ko na gawin sa buhay. Lahat parang okay lang. Lahat parang wala ring dating. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Criselda. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Noong sina Ann at Patrick ang nasa edad na yon, halos kabisado na ng dalawa ang gusto na kuning kurso. May malinaw ng direksyon. Pero si Adam parang inaanod lamang. Parang hindi alam kung saan gustong pumunta. Anak, hindi pwedeng wala kang pangarap. Hindi habang buhay nandito lang tayo. Darating ang panahon na ikaw na lang ang magdadala ng sarili mong buhay. Kaya habang bata ka pa, kailangan mong alamin kung saan ka magaling. Napakamot si Adam sa ulo. Ewan ko po talaga, Mama. Nahihirapan akong pumili. Hindi na siya nagpumilit. Kung wala itong maisip, ano ba ang gagawin niya? Sa halip,
Kinausap niya ang ilang kakilala, nagbasa tungkol sa iba't ibang kurso at ilang gabing nakipag-usap kay Adam tungkol sa interes nito. Mahilig naman ito sa computer. Hindi man ganun kagaling, interesado naman itong maglaro ng online games. Doon ka na lang kaya sa information technology, mungkahin niya isang gabi. Napaisip si Adam habang nakahiga at abala sa paglalaro ng cellphone nito. "Oh, pwede naman po." Nakahinga ng maluwag si Griselda. "Yun na lang. Asikasuhin mo ng enrollment mo, ha? Magsabi ka lang ng mga kailangan mo. Ayusin mo na yan at baka mahuli ka." Ilang buwan ang lumipas. Nagsimula ng first semester ni Adam sa kursong Information Technology. Halos araw-araw niyang tinatanong kung kumusta ba ito sa pag-aaral. Hindi nagbago ang kanyang pagiging maalaga kahit na nasa college na ito. "Mama, parang ayoko na po sa IT." Bigla na lamang sabi ni Adam habang kumakain sila ng hapunan. Natigilan si Griselda. "Bakit?" "Ang hirap po." Umawang ang bibig niya at mataman itong tiningnan. "Anak, tiyagain mo na lang. Wala namang kursong madali, Adam." "Pero hindi ko po talaga gusto. Hindi ko maintindihan yung programming. Kahit anong aral ko, nalilito pa rin ako. Pakiramdam ko mali ang napili kong course." "Nagsisimula ka pa lang naman. Sikapin mo munang intindihin. Kasi kapag tinanong ko kung anong gusto mo, hindi mo rin naman alam. Yan ang napapansin ko na dyan ka medyo magiging magaling kaya dyan kita tinutulak, anak." Marahang paliwanag ni Griselda. Alam niyang normal lang ang mahirapan, pero naalala rin niyang siya mismo ang nagsabi kay Adam na subukan ang kursong yun. Baka nga nagkamali siya. Makalipas ang ilang linggong pag-uusap, pumayag siyang mag-shift si Adam. May kasama pa yung reklamo mula kina Patrick at Ann, pero sinabi niyang bigyan ng chance ang bunsong kapatid. "Kaya niya yan, magsisikap ng mag-aral yan," sambit ni Griselda. Napailing si Patrick. "Talagang dapat magsikap siya, Mama. Hindi na naman siya bumabata. Patanda na at dapat ay fix na ang mga plano niya sa buhay." Inisip niyang mas mabuti nang lumipat kaysa pilitin ang kursong hindi nito gusto. Ngunit hindi yon ang naging katapusan. Sa loob ng mga sumunod na taon, paulit-ulit na lamang na nagpalit ng kurso si Adam. Puro simula, wala nang natatapos. "Dito na lang po talaga ako, Mama," sabi ni Adam nang magpalit na naman ito ng kurso. Si Ann ang sumagot at halatang inis na. "Dapat lang, hindi yung papalit-palit ka. Nag-aaksaya ka ng pera, nag-aaksaya ka ng oras. Yung ibang kasabayan mo, nakakaabante na. Ikaw puro kasimula, kakapalit mo ng course." Napanguso si Adam at hindi nagsalita. Pero nadidismaya rin si Griselda. Aasa pa rin siya na kakayanin yon ni Adam. "Sige anak, eto na ang tapusin mo, ha?" Ngunit kahit business administration na ang kurso nito, hindi pa rin naging maayos ang pag-aaral. May mga subject itong ibinabagsak, mga klase na dinadrop bago matapos ang semester. May mga pagkakataong hindi ito pumapasok dahil nawawalan daw ng gana. Minsan, nahihiya na siyang sabihin kina Ann at Patrick. Kaya minsan ay siya na lang talaga ang nagbabayad. Siya ang umaalalay kay Adam kapag hindi na nito kaya at may panibagong gastos na naman sa pag-aaral nito. "Bumagsak na naman ako sa thesis namin. Tinanggihan na naman po. Hindi na naman po pasado." Paliwanag ni Adam kahit wala naman siyang gaanong naiintindihan doon. "Ano?" Napalingon siya kay Adam. "Inayos mo ba? Anak, dapat inaayos mo. Ang tagal mo na sa college. Hindi ka pa rin nakakagraduate. Ayaw mo bang umalis dyan? Magtrabaho pagkatapos." "Sorry, Mama. Sa susunod, ayusin ko na po. Huwag niyo na lang po sanang sabihin kina kuya at ate." Napabuntong hininga si Griselda. "Kahit naman hindi ko sabihin sa mga kapatid mo, mahalata nila. Kasi ang tagal-tagal mo na dyan sa college. Nanay mo ako kaya hindi ako magsasawang magbigay sa'yo ng pagkakataon. Pero sana naman, pagbutihin mo para makaalis ka na dyan. Magiging masaya ako kung makikita kitang makakagraduate." Sa bawat pagkakataong umuuwi na bagsak ang kanyang anak, pilit niyang pinapalakas ang loob nito kahit unti-unti na ring napapagod ang kanyang puso.
Mama, hanggang kailan pa? Tanong ni Patrick ng weekend at bumisita ang mga ito sa kanya. Napakunot noo siya habang hawak ang baby ni Patrick. Mga anak, hanggang kailan pa natin hahayaan na ganito si Adam? Napailing si Ann. Mama, ilang taon na siya sa college. Paulit-ulit na lang ang nangyayari. Shift dito, shift doon, bagsak na subject, drop ng klase. Ilang beses na ba? Huminga ng malalim si Criselda. Nahihirapan lang siguro siya. Kilala naman ninyo ang kapatid ninyo. Napailing si Patrick. Hindi na lang po yun simpleng nahihirapan. Mama, hindi namin sinasabing pabayaan mo siya. Pero parang wala na siyang ginagawa para tulungan ang sarili niya. Alam niyang nandito ka palagi para sumalo. Kaya kapag bumagsak siya, okay lang. Kapag nag-shift siya, okay lang. Kapag nag-drop siya, okay lang. Nagpatuloy si Ann at bakas ang disappointment sa mukha. Mama, mahal po namin si Adam. Kapatid namin siya. Pero hindi na tama na paulit-ulit na lang. Hindi rin biro ang matrikula. Hindi rin biro ang oras na nasasayang niya. Masakit makita na parang sinasayang lang niyang oportunidad na ibinibigay sa kanya. Maraming bata ang gustong makapag-aral pero walang pagkakataon. Samantalang siya, meron na nga, hindi pa pinapahalagahan. Parang may kumurot sa puso ni Criselda. Alam niyang may punto ang mga anak. Ngunit bilang ina, hirap siyang tanggapin yon. Ano ba ang gusto niyong gawin ko? Tanong ni Criselda. Hindi ko na rin kasi alam ang dapat gawin kay Adam. Kung susukuan natin siya mas lalong walang mangyayari. Si Patrick na ang sumagot. Itigil na muna natin ang pagsuporta sa pag-aaral niya. Nanlaki ang mga mata ni Criselda. Ano? Hayaan muna natin siyang magtrabaho. Tikman niyang hirap ng buhay. Kapag nakita niyang hindi madali ang kumita ng pera, baka doon siya matauhan. Baka doon niya maintindihan ang halaga ng bawat binabayaran natin sa pag-aaral niya. Hindi namin siya tinatalikuran. Gusto lang naming matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Dahil sa totoo lang, parang lumalaki siyang umaasa na laging may sasalo sa kanya. Agad na umiling si Criselda. Hindi ko kaya. Bigyan niyo pa ng chance ang kapatid ninyo. Patapos na naman, nahihirapan lang talaga. Hindi ko kayang pabayaan ang kapatid ninyo. Kung ayaw na ninyo na gumastos para sa pag-aaral niya, ako na lamang. Naiintindihan ko kayo, pero ako ang sasagot. Ako ang magbabayad. Kaya ko pa namang suportahan. Kung talagang nabibigatan kayo at nanghihinayang sa inilalabas ninyo para kay Adam. Napabuntong hininga si Patrick. Mama, hindi ba ninyo nakikita? Hindi na siya bata. Dapat nga nagtatrabaho na yan. Nag-aaksaya siya ng pera at panahon kasi alam niya na may fallback siya. Nakikita ko naman. Pero intindihin niyo rin na iba rin talaga ang ugali ni Adam. Hindi niyo rin pwedeng ikumpara sa inyo at ikumpara sa ibang tao. Nahihirapan siyang mag-aral at sinisikap niya naman. Magtiyaga lang tayo sa kanya. Iba-iba ang tao. Iba-ibang panahon ng pagmamature. Kayo ni Patrick, maaga ninyong nakita ang gusto ninyo. Si Adam, baka hindi pa lang niya nahahanap ang direksyon niya. Darating ang araw na magiging responsable siya. Alam niyang dismayado ang dalawa sa desisyon niya para kay Adam. Gayunpaman, ina siya at kung nasa sitwasyon ni Adam sina Patrick at Ann ay ganoon din naman ang gagawin niya. Hindi niya susukuan hanggang sa magkaroon ng direksyon sa buhay. Ayaw niyang isipin na ang labis niyang pagmamahal ang maaring dahilan kung bakit hirap si Adam na harapin ang sariling buhay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may munting tinig na hindi niya mapatahimik. Paano kung tama sina Patrick at Ann? Paano kung sa bawat pagsalo niya kay Adam ay mas lalo pala niyang pinipigilang matutong lumipad? Naisip niya rin naman na may punto sina Ann at Patrick. Alam na alam niya yon. Pero isa siyang ina na hindi tumitigil maging ina. Kahit ano pang mali ni Adam, hindi niya ito tatalikuran. Kahit sa ibang anak niya, ganun din ang kanyang gagawin. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa bakuran, biglang bumukas ang gate. Mama! Napalingon siya. Nakita niyang halos tumatakbo si Adam papunta sa kanya habang may hawak na malaking brown envelope. Bakit? Nakangiting tanong ni Criselda. Huminto si Adam sa harap niya. Hindi nito maitago ang ngiti. Mama, gagraduate na po ako. Saglit siyang natigilan. Parang hindi agad na proseso ng isip niya ang narinig. Ano? Talaga?
Opo, tapos na po lahat. Na-clear na po lahat ng requirements ko. Kasama na po ako sa graduation next month. Unti-unting nanubig ang mga mata ni Criselda. Napayakap na lang siya sa kanyang bunso. Congratulations, anak! Mahigpit din siyang niyakap ni Adam. Salamat po, Mama. Kung hindi dahil sa inyo, matagal na po akong sumuko. Alam kong napakarami kong naging problema. Hindi na napigilan ni Criselda ang pagluha. Nang dumating ang graduation ng kanyang bunso, sobrang proud na proud siya. Sa wakas ay nakatapos na rin si Adam sa pag-aaral. Pagkatapos ng graduation ceremony, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo sa bahay. Naroon sina Ann at Patrick, kasama ang kani-kanilang pamilya. Masayang tumatakbo ang mga apo niya sa sala, habang abala naman ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Ngumiti si Ann habang inaabot ang regalo kay Adam. Congratulations, bunso! Masaya kami para sa'yo at sana ipagpatuloy mo ang pagiging responsable. Tumango naman si Patrick. Salamat, ate. Lumapit si Patrick at niyakap si Adam. Congratulations, Adam! Aminado akong marami tayong pinagdaanan bilang magkakapatid. Marami rin akong nasabing masasakit dahil gusto kitang matauhan. Pero ngayong natapos mo na, gusto kong sabihin na proud na rin ako sa'yo. Sana lang tandaan mo na ang diploma ay simula pa lang. Ang totoong pagsubok magsisimula pagkatapos niyan. Galingan mo sa buhay. Napangiti si Adam. Salamat. Alam kong madalas akong naging sakit ng ulo ninyong lahat. Hindi ko naman intensyong pahirapan kayo. Talagang naliligaw lang ako nun. Pero gusto ko nang bumawi. Gusto kong patunayan na kaya ko rin maging responsable. Sana bigyan niyo pa rin ako ng pagkakataon. Kinagabihan, matapos makaalis ang lahat ng bisita, tahimik na silang dalawa ni Adam sa sala. Umiinom na lang siya ng tsaa habang nanunood. Sobrang dami rin kasing nakain ni Criselda. Napatingin siya kay Adam na parang hindi mapakali. Napansin niyang ilang beses nang gustong magsalita ng anak, ngunit nagdadalawang isip. Anak, may gusto ka bang sabihin? Biglang yumuko si Adam. Mama, may aaminin po sana ako. May girlfriend po ako. Bahagya siyang nagulat, ngunit ngumiti pa rin siya. Aba, yun lang pala. Akala ko kung ano na. Nagkaroon ka na naman dati ng 2 girlfriend. May bago ka pala. Bakit hindi mo pinapakilala? Hindi ngumiti si Adam. Mas lalo pa itong yumuko. Mama, girlfriend ko po si Samantha. At nabuntis ko na po. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Criselda. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi pa nga lubusang nagsisimula ang trabaho ni Adam. Katatapos pa lang nitong makagraduate. At ngayon, magiging ama na si Adam. Napapikit siya. Hindi niya alam kung ano ang unang mararamdaman. Galit ba? Pagkabigo? Takot? O lungkot? Pero matanda na rin naman kasi ang anak niya. Talagang nahuhuli lang. Subalit gusto niya rin namang sabihin na hindi basta-basta ang pagkakaroon ng anak. Mama, mahina ang boses ni Adam. Sorry po. Alam kong wala pa ako napapatunayan pero ito, nakabuntis na. Pasensya na ho talaga. Gustong-gusto ko pong sabihin na nandito sina ate at kuya. Kaya lang natatakot na po ako sa mga sasabihin nila sa akin. Kilala niyo naman po ang mga yun. Huminga ng malalim si Criselda. Bakit naman hindi kayo nag-ingat? Pinag-usapan ba ninyo na mag-aanak kayong dalawa? Hindi naman basta-basta dapat nagbubuntis. Adam, responsibilidad at buhay ang dinadala ninyo sa mundo. Sorry po, nadidismaya na naman po kayo sa akin. Pero hindi ko po tatakbuhan ng responsibilidad. Mahal ko po si Samantha. Mahal ko rin po ang anak namin. Marahang sambit ni Adam. Ilang taon siyang umasa na magiging responsable si Adam. Akala niya pagkatapos ng graduation ay makakahinga na siya. May panibago na naman palang pagsubok. Nasaan si Samantha? Alam na ba ng pamilya niya na siya ay buntis? Tumango agad ang anak niya. Opo. Marami siyang gustong itanong. Marami siyang gustong sermon na ibigay. Pero nakita niyang takot sa mukha ng anak. Hindi na ito yung batang pasaway. Isa na itong lalaking kinakabahang maging ama. Ipakilala mo na sa akin. Utos na lang ni Criselda. Dalhin mo rito. Anak na ng anak ko ang dinadala niya. Hinding-hindi ko siya tatanggihan.
Unti-unting nanubig ang mga mata ni Adam. Salamat po, Mama. Kinabukasan, dumating si Samantha. Tahimik na pinagmasdan ni Criselda ang dalaga. Simple lamang ang suot nito at halatang kabado. Halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pagkapasok pa lang ng sala ay yumuko agad ito. Tita, pasensya na po. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Samantha. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Maupo ka rito. Kumain muna tayo bago mag-usap. Yun na nga ang ginawa nila. Pinagsandok niya pa ng pagkain ang mga ito. Hindi niya lubos na kilala si Samantha, pero mukha naman itong mabait. Sa lahat ng mga manugang niya, lahat ay pinakikitunguhan niya ng maayos. Samantha, hindi ko itatangging nasasaktan ako sa nalaman ko, sambit ni Criselda habang kumakain. Hindi ganito ang pangarap ko para kay Adam. Gusto ko sana stable muna kayo bago magkaroon ng pamilya. Pero nandyan ang bata. Wala nang mababago at nangyari na. Ang mahalaga ngayon ay kung paano ninyo haharapin ang responsibilidad. Tumango agad si Samantha. Pasensya na po talaga. Pero may trabaho na naman po ako. Kaya okay lang din po sa parents ko na nabuntis na ako. Pero syempre nakakahiya po para sa part ni Adam since kakagraduate niya nga lang po. Napakagatlabi si Adam. Maghahanap na po ako ng trabaho para masuportahan po sila. Dahil nakabuntis na si Adam, bumukod na talaga ang mga ito. May sariling bahay naman kasi si Samantha, kaya doon na ang mga ito. Ikaw na ang mag-manage nitong shop, Adam. Malakas ang benta rito sa shop ko ng mga pasalubong kasi nasa loob mismo ng terminal. Palaguin mo kaysa maghanap ka ng trabaho, saad ni Criselda. Napangiti si Adam at napayakap sa kanya. Salamat po, Mama. Nahihirapan po kasi ako maghanap ng trabaho. Mabuti na lang po at nandyan ka. Nahihiya rin naman po ako na si Samantha ang magtatrabaho para sa amin. Isa pa, buntis siya kaya ako lang po ang aasahan niya sa ngayon. Hinayaan na lamang ni Criselda. Matagal niya nang hinanda ang sarili na maiiwan siyang mag-isa. Kaya naghanap siya ng mga mapaglilibangan bukod sa patahian. Sumasama siya sa mga Zumba. Nag-alaga siya ng 2 pusang mabait. Hindi naman din siya sobrang nag-iisa, lalo pat lumipat na ang pamilya ni Patrick sa kabilang street. Araw-araw siyang dinadaanan ng kanyang mga apo at ng manugang. Mama, handa po tayo sa birthday mo. Party sana? Nakangiting lambing ni Ann sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Criselda. Ay naku, wag na. Ayos na sa aking kaunting handaan. Pwede tayong pumunta sa resort na malapit para makapag-swimming ang mga bata. Mama, sige na. Kami na ni Patrick ang bahala sa birthday mo. Gusto namin kahit isang araw lang, ikaw naman ang magsaya. Ilang dekada mo kaming inalagaan. Panahon na para kami naman ang mag-asikaso sa'yo. Tumango rin si Patrick at mataman siyang tiningnan. Magpa-party na tayo, Mama. Minsan lang naman, kasama ang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Gusto naming maramdaman mong mahal na mahal ka namin. Huwag ka na mag-alala sa gastos. Kami nang bahala niyan, Mama. Napailing si Criselda. Nako, mga anak, wag na sana kayong gumastos ng malaki. Matanda na naman ako. Hindi ko na kailangan ng party. Mas masaya na akong makita kayong lahat na magkakasama. Yung perang gagastusin ninyo, itabi nyo na lang para sa mga anak ninyo. Ngumiti si Ann at marahang hinawakan ng kamay niya. Mama, nung bata pa kami, hindi po kayo kailanman nagdalawang isip ni Papa na ipagdiwang ang bawat birthday namin kahit minsan ay kapos tayo. Kaya pumayag ka na po. Saka wala po kayong ganap sa anniversary niyo ni Papa kasi wala na siya. Kaya kahit dito na lang, Mama. Hindi na nakatanggi si Criselda. Napangiti na lang siya. Dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Nagkaroon na nga ng masayang party para sa kanya. Habang pinagmamasdan niyo ni Criselda, tahimik niyang naisip na kung naroon lang si Rogelio, baka sinasayaw na siya ng sariling asawa. Mama, Tumabi sa kanya si Adam. may gagawin ako Huwag kang magagalit Tumaas ang mga kilay ni Criselda. Ano ba yon? Napangiti naman si Adam. Magpo-propose ako kay Samantha mamaya. Napangiti agad si Criselda. Talaga sige. Ayos lang. Wala namang kaso sa kanya yon. Natutuwa siya na naiisip na ni Adam ang magpakasal. Mabait naman si Samantha. Wala siyang nakitang kahit anong problema rito.
Kaya nang makita ni Criselda na nakatayo si Adam sa gitna ng bulwagan, agad niyang sinabi sa host na bigyan ito ng microphone. Unti-unting natahimik ang lahat. Lumapit si Adam kay Samantha. Nang biglang lumuhod ang bunso niyang anak, napatili ang ilan sa mga bisita. Kasabay nun ang paglabas ng maliit na kahon mula sa bulsa ni Adam. "Anong ginagawa mo?" Namumulang tanong ni Samantha. Ngumiti si Adam. Samantha, ilang taon na tayong magkasama. May anak na tayo at marami tayong pinagdaanan. Hindi naging perpekto ang buhay natin. Pero hindi mo ako iniwan. Gusto kong itama ang isang matagal ko nang dapat ginawa. Ayokong habang buhay na girlfriend lang o live-in partner ang tawag sa'yo. Gusto kong maging asawa kita. Samantha, makakasalan mo ba ako? Napaluha si Samantha. Adam, oo naman. Mahal kita kaya pakakasalan kita. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Adam at isinuot ang singsing sa daliri ni Samantha. Habang nakatingin si Criselda sa dalawa, hindi niya napigilang mapaluha rin. Ilang buwan matapos ang proposal, nagsimula ng paghahanda para sa kasal. Madalas dumaan sina Adam at Samantha sa bahay ni Criselda upang ipakita ang mga napipiling supplier. Marami kasi talaga siyang kilala. Isang hapon, habang umiinom sila ng kape, inilatag ni Samantha ang notebook nito. "Mama, ito po yung computation namin sa lahat ng magiging gastos po namin ni Adam." Isa-isang tiningnan ni Criselda ang listahan. Tahimik lang siya. Napansin niyang sa tabi ng bawat gastusin ay may nakasulat na pangalan. Halos lahat, si Samantha ang gagastos para sa kasal. "Samantha!" Napakunot noo siya at tumingin dito. "Samantha, ano ito?" Napatingin ito sa kanya. "Ang alin po, Mama?" "Ikaw halos lahat ang nagbabayad." Bahagyang natahimik si Samantha. Maya-maya'y ngumiti lamang ito. "Okay lang po. May trabaho naman po kasi ako. Saka wala pong pera si Adam. Okay lang po kahit ako ang gumastos para sa kasal." Si Criselda ang biglang nahiya para kay Adam. Si Adam ang nag-alok ng kasal. Pagkatapos ay si Samantha lang pala ang paggagastusin nito. Saka naintindihan ko naman po, nalugi po ang negosyo ni Adam kaya wala po siyang pera. Actually, gusto lang po talaga ni Adam ng simpleng kasal pero ako po talaga nag-insist na medyo gandahan at gastusan ng kasal. Kaya okay lang po sa akin kahit ako na since ako naman po ang nag-demand ng ganitong klaseng kasal, Mama. Pero kahit na, dapat may ambag pa rin si Adam. Naalala niya ang nangyari sa negosyo. Ang dati nilang tindahan ng pasalubong sa terminal na ilang taon ding maayos ang kita. Ipinamahala niya yon kay Adam upang magkaroon ito ng sariling pagkakakitaan. Ngunit hindi nagtagal, nalugi ang tindahan. Hindi niya alam kung dahil ba sa maling pamamalakad, kawalan ng disiplina o simpleng pagkawala ng interes ng anak niyang mamahala roon. Hanggang sa tuluyan na yung nagsara. Simula noon, ang patahian na lamang ang natitirang pinagkukunan ni Criselda ng kita. Mabuti na lamang at matipid siya. May naipon pa rin siyang pera. Mapagkakatiwalaan din ang pinagmamanage niya roon kahit hindi na siya gaanong nakakatulong sa pananahi. At nariyan din sina Ann at Patrick na hindi siya pinababayaan. Napabuntong hininga si Criselda. "May trabaho ba ngayon si Adam?" Marahang umiling si Samantha. Wala pa po. Nag-resign na po ilang buwan nang nakakaraan. Hindi po nagtagal. Ayaw niya raw sa boss niya, Mama. Kilala niyo naman po si Adam. Hindi po talaga siya matyaga sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa trabaho." Napapikit si Criselda sa hiya. Hindi niya hawak ang pagsasama ng dalawa. Alam niyang ayos lang kay Samantha na magtrabaho at maging house husband naman si Adam. Pero pakiramdam niya hindi dapat ganon ang mag-asawa. Dapat tulungan para hindi mapagod ang isa. "Samantha, pasensya ka na sa anak ko," malumanay na sabi ni Criselda. Nagulat naman ito at natawa ng kaunti. "Mama, wala po yun. Ayos lang po." Nagpatuloy si Criselda. "Hindi yun okay. Dapat nagtutulungan kayong dalawa. Oo, alam kong magaling ka, kaya mo nang buhayin ang pamilya ninyo. Pero mas magandang magkatulong pa rin kayo para hindi ka mapagod." Napangiti naman si Samantha.
Salamat po sa worries mo, Mama. Ang bait niyo po talagang mother-in-law pero okay lang naman po sa akin. Mas okay din po siguro na house husband na lang si Adam kung doon po talaga siya komportable. Parang ako rin po kasi parang hirap din sa pagiging housewife. Mas gusto ko pong mag-work palagi. Namungay ang kanyang mga mata. Mabuti na lang at si Samantha ang napiling maging asawa ni Adam. Swerte ang anak niya rito kaya sana'y matrato ng tama. Huwag sanang magkasawaan ang dalawa. Muli niyang tiningnan ang notebook. Ganito na lang. Marami naman akong ipon. Mag-aambag ako sa kasal ninyo. Ako na ang bahala sa iba. Pwede ba yun? Yun na lang ang regalo ko. Huwag mo na lang sasabihin kahit kanino. At baka may masabi pa ang iba. Napangiti naman si Samantha. Sige po, salamat po Mama. Deserve naman yun ni Samantha. Gusto niyang magkaroon ng maayos na kasal ang dalawa. Minsan lang ikasal ang babae at parang anak niya na rin talaga ito. Kaya tutulungan niya ng tuparin ang pangarap na kasal. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kasal. Sa una, inisip ni Criselda na normal lamang ang adjustment ng bagong mag-asawa. Marahil ay naghahanap lamang ng direksyon si Adam. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napapansin niyang wala namang nagbabago. Sa lahat kasi ng mga anak niya, buhay pamilya ni Adam ang inaalalayan ni Criselda. Ang pamilya naman kasi ni Patrick at Ann ay parehong responsable at talagang handa ng magkaroon ng pamilya. Naghahanap ka ba ng trabaho? Maghanap ka pa rin, Adam. Nakakahiya sa asawa mo. Kung kailangan ninyo ng mag-aalaga sa anak ninyo, nandito naman ako. Kailangan mong maghanap lalo pa at buntis na naman si Samantha. Saad ni Criselda sa kanyang anak. May ina-applyan naman po ako, Mama. Umaasa na naman siya gaya ng dati. Pero lumilipas lang ang panahon na wala. Kaya kapag kaya niyang tumulong sa mga ito, talagang tumutulong si Criselda. Hindi na lang niya sinasabi kina Ann at Patrick. Alam niya kasing sobrang disappointed ang mga ito kay Adam kapag nalamang umaalalay pa siya ng ganoon. Lola! Salubong ng panganay na anak ni Adam sa kanya. Tumakbo ang dalawa patungo sa kanya. Inabangan niya agad ang pinaka-baby na nagsisimula pa lang na maglakad. Halos matumba pa siya sa yakap ng mga ito. Nako, dahan-dahan lang. Baka mabalian ng buto si Lola. Sa tuwing kasama niya ang mga apo, pakiramdam niya ay bumabata siyang muli. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Samantha na kagagaling lamang sa trabaho. Suot pa nito ang ID lace at halatang pagod. Mama, hindi po kayo nagsabi na pupunta kayo? Lumapit ito upang yakapin siya. Napansin agad ni Criselda ang katawan nito. Ang payat mo. Kakaanak mo pa lang, sana'y hindi ka muna nagtrabaho. Nagpahinga ka muna ng mga 2 taon. Kaya ko naman kayong suportahan. Nako, wag na po Mama. Nakakahiya po. Nakakahiya na nga po sa inyo na umaasa kami nung nagbubuntis pa ako. Saka wala pong trabaho si Adam. Kaya kailangan ko po talagang bumalik agad sa pagtatrabaho. Yang pera nyo sa inyo na po yan. Hindi na po dapat kami umaasa ni Adam dyan. Napangiti siya ng kaunti. Wala naman siyang paboritong manugang. Lahat ay naa-appreciate niya. Gustong-gusto niya lang talaga si Samantha dahil sobrang bait nito at maabilidad na klase ng babae. Kung ibang babae, mas gugustuhin na ng lalaking kaya na agad mag-provide. Yung buo, mature at kaya nang mag-handle ng mga bagay-bagay. Pero si Samantha, pinili pa rin si Adam sa kabila ng mga pagkukulang ng sarili niyang anak. Kumusta ka na anak? Tanong na lang ni Criselda. May dala akong pagkain. Marami-raming ulam ito. Iinit nyo na lamang. Ngumiti si Samantha. Ayos lang po. Nasaan nga pala si Adam? Napaiwas ng tingin ang kanyang manugang. May lakad lang po. Kasama lang po yung mga kaibigan niya. Mama, gusto ko pong maging honest po sa inyo. Minsan po kasi nahihirapan na rin ako. Naintindihan ko naman po na hindi madaling makahanap ng trabaho. Hindi ko rin po siya minamadali noon. Pero halos 2 taon na po pagkatapos naming ikasal. Hanggang ngayon wala pa rin siyang permanenteng trabaho. Kaya ang inaasahan ko na lang po, alagaan po niyang mga anak namin. Kaya lang, ang hirap niya rin pong asahan dito sa bahay. Madalas po siyang umaalis kasama ng barkada niya. Kapag may inuman sila, madaling araw na kung umuwi. Minsan, tulog na ang mga bata bago siya dumating. Pagdating naman po sa umaga,
Halos tanghali na siyang gumising. Kaya kahit po dagdag gastos po ang pagkakaroon ng katulong, kumuha pa rin po ako kasi hindi ko po talaga kaya na asikasuhin ang bahay at mga bata. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Griselda. Hindi niya alam na ganoon na pala. Akala niya, paminsan-minsan lang na lumalabas ang kanyang anak para sumama sa mga kaibigan. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng hiya para kay Samantha at inis naman para kay Adam. Nagpatuloy si Samantha. Hindi ko po siya sinisigawan, hindi ko rin po siya pinapahiya. Kinausap ko na po siya ng maraming beses. Sinasabi kong hindi naman kailangan malaking sweldo agad ang hanapin niya. Kahit magsimula muna sa maliit, okay lang. Basta meron lang po sana siyang ginagawa. Nakakapagod din po kasi. Pag uwi ko galing trabaho, aasikasuhin ko pang mga bata. Kinagabihan, dumating si Adam. Naamoy agad ni Griselda ang alak dito. Hindi naman ito lasing na lasing. Ngunit halatang nakainom. Mama! Lumapit ito upang humalik sa pisngi niya. Hindi ko alam na nandito kayo. Ngumiti lang siya ng kaunti habang pinapatulog ang apo. Kumusta ang lakad mo? Ayos lang po. Napansin niyang mabilis na pumasok si Samantha sa kusina. Parang iniiwasan ng asawa. Sumunod naman agad si Adam dito. Maya-maya ay narinig na niya ang mahina ngunit seryosong pag-uusap ng dalawa. Adam, 11:00 na. Sambit ni Samantha. Hindi ka man lang nag-text? Nandito naman ako. Bakas pa rin ang disappointment sa boses ng kanyang manugang. Sana wag kang madalas lumabas. Mas maganda kung nandito ka sa bahay para naman maalagaan mo ang mga anak natin. Tahimik na nakaupo si Griselda habang hinihele ang apo. Hindi niya gustong makinig pero hindi niya mapigilan. Nagpatuloy si Samantha. Naghapon ako nagtatrabaho. Pag uwi ko, ako pang nagpapatulog sa mga bata. Alam mo naman na stay out ang kasambahay natin, di ba? Sana man lang tinutulungan mo kahit kaunti. Narinig niyang napabuntong hininga si Adam. Pagod din naman ako. Saan? Sa mga gala mo kasamang mga kaibigan mo. Saan ka napagod, Adam? Hindi naman kita pinagbabawalan. Gusto ko rin naman na may social life ka. Ayokong matali ka lang sa pagiging house husband. Pero sana, gampanan mo rin ang responsibilidad mo sa pamilya natin. Kasi nakakapagod. Simpleng pakiusap lang naman. Hindi ko hinihinging ako ang pagsilbihan mo. Gusto ko lang maramdaman na may kasama akong bumubuo ng pamilya natin. Hindi pwedeng puro ako na lang ang nag-iisip sa gastusin. Sa mga bata, sa bahay, at sa kinabukasan natin. Ang mama mo, oo, umaalalay siya pero nakakahiya na. Hindi na dapat niya ginagawa yon. Madalas siyang bumibisita rito kasi alam niya na kasambahay lang ang naiiwan sa mga bata. Na dapat ikaw naman ang gumagawa, Adam. Napapikit si Griselda. Hindi niya kayang makialam sa mismong sandaling yon. Ramdam niyang hindi yon simpleng away. Paulit-ulit na siguro yung usapan. Paulit-ulit na rin sigurong napapagod si Samantha. Kinabukasan, matapos ang pakiusap ng apo na doon na muna siya matulog, maaga namang nagising si Griselda. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang dalawang apo na mahimbing pa ring natutulog sa kutsyon sa tabi niya. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Hindi niya maiwasang maalala si Adam noong ganoon din ito kaliit. Mahilig din matulog nang nakayakap sa laruan. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Inilabas niya ang mga sangkap na binili niya noong nakaraang araw. Nagluto siya ng adobo, sinigang at ginisang gulay. Dinamihan niya na para may stock sa ref at iinitin na lamang ng mga ito. Habang hinihiwa niya ang mga gulay, napansin niyang pumasok si Samantha. Nakasuot pa ito ng pambahay. Magulong buhok, ngunit napangiti nang makita siya. Mama, ang aga niyo naman po. Napalingon si Griselda. Nagising na rin ako. Sayang naman ang oras kung hihiga lang ako. Nagluto na rin ako para may pagkain kayo sa refrigerator. Kapag pagod kang umuwi galing trabaho, initin na lang ninyo. Kilala ko yung si Adam. Hindi masarap magluto ang isang yan. Natawa na lang si Samantha. Napagtsatsagaan naman, Mama. Mamaya'y aalis na ako. May Zumba pa ako. Napangiti naman ang kanyang manugang. Next week po wala akong pasok sa trabaho. Bala ko pong magbakasyon po kaming pamilya. Sama po kayo ha. Boracay po tayo. Ako na pong bahala sa gastos, Mama. Tumango siya kaagad. Okay. Matagal na napatitig sa kanya si Samantha.
Maya-maya'y lumapit ito at mahigpit siyang niyakap. Ramdam ni Criselda ang bahagyang panginginig ng balikat nito. Mama, salamat po. Ang swerte ko po na kayo ang mother-in-law ko. Ramdam na ramdam ko pong tinuturing niyo akong anak. Hindi po ako lumaki sa totoong ina. Namulat lang po ako ng may stepmother, pero hindi ko po naranasan ng sobrang pagmamahal. Sa inyo ko lang po nararamdaman na may nanay ako. Marahan niyang tinapik ang likod nito. Bigla na lang siyang naluluha sa mga sinasabi ni Samantha. Bakit ka nagpapasalamat? Pamilya na kita. Asawa ka na ni Adam kaya anak na rin kita. Mas lalo lang siyang niyakap ni Samantha. Sa totoo lang po, minsan pakiramdam ko, kayo na lang ang nanay ko. Kapag nandito kayo parang gumagaan kahit kaunti ang bahay. Hindi ko po kailangan magkunwari na kaya ko ang lahat. Biglang kumirot ang dibdib ni Criselda. Mas lalo niyang naramdaman ang pagod na pilit itinatago ng manugang. Mahina siyang umiti. Anak, hindi mo kailangan kimkimin ang lahat. Kapag napapagod kay sabihin mo lang, hanggat kaya ko ay tutulungan kita. Tumangulang si Samantha. Ngunit hindi na nito napigilan ang ilang luhang pumatak. Bandang tanghali ay nagising na si Adam. Napansin ni Criselda ang dalawang apo na agad lumapit sa ama. Papa! Papa! Tingnan mo ang ginawa kong drawing. Saad ng panganay nitong anak. Ngunit mabilis lang nang umiti si Adam. Mamaya na. Medyo masakit pang ulo ni Papa. Pagkatapos ay dumiretso ito sa sofa at agad kinuha ang cellphone. Walang sinabi si Criselda. Ayaw niyang magsimula ng panibagong pagtatalo. Maya-maya'y umalis si Samantha upang magsampay ng labada sa likod ng bahay. Ako na niyan, Samantha. Nasaan ba ang kasambahay ninyo? Tanong ni Criselda. Agad siyang pinigilan ni Samantha. Day off po, Mama. Wala rin naman po akong pasok ngayon kaya ako na po. Inabalan niya na lang ang sarili sa pagtitiklop ng mga damit ng mga apo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Samantha. Napatingin siya rito nang makitang nakatitig ito sa cellphone ni Adam na biglang umilaw dahil sa sunod-sunod na notifications. Maya-maya ay mabilis na kinuha ni Samantha ang cellphone ng asawa at mabilis na nag-scroll. Napansin ni Criselda ang panginginig ng mga kamay nito. Ano ang nangyayari, Samantha? Hindi siya sinagot ng kanyang manugang. Isa-isang gumalaw ang mga mata ni Samantha habang tinitingnan ang laman ng cellphone. Samantha, anong nangyayari? Mabilis ang paghinga nito. Mama. Samantha! Biglang sigaw ni Adam. Bakit hawak mo ang cellphone ko? Anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Samantha at pilit na iniwas ang cellphone na inaagaw ni Adam. Sino si Kyla? Natigilan si Adam. Saglit lang, pagkatapos ay mabilis nitong binawi ang cellphone. Pero galit na galit si Samantha at naibato pa yon dahilan ng pagkabasag. Wala lang yun, sabi pa ni Adam. Pero mas lalong nagalit si Samantha. Wala lang? Adam, sinasabi mong wala lang. Nabasa ko ang mga messages ninyo. Saka ano yung file sa phone mo? Bakit may mga larawan ka ng babaeng walang saplot? At mukhang bata pa. Ano yon, minor de edad? Itatanggi mo pa? Huling-huli na kita. Napanganga si Criselda at tiningnan ng anak. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Kaya agad niyang pinulot ang cellphone ng anak. Pagtingin niya, halos mawalan siya ng malay sa mga nakita. Maraming nga roon na larawan. Mga video rin nakitang-kita ang pagtataksil ng anak niyang si Adam kay Samantha. Adam, ano ito? Naiiyak na sigaw ni Criselda. Hindi makatingin si Adam sa kanila. Mas lalong umiyak si Samantha at malakas na pinagsasampal si Adam. Anak ni Criselda si Adam, pero wala siyang magawa. Mali ang anak niya. Maling-mali talaga. Ano pa bang kulang sa akin? Malakas na sigaw ni Samantha na sinabayan ng iyak ng mga bata. Ano pa bang kulang sa pamilya natin? Bakit mo to nagawa? Hindi lang ako ang sinaktan mo, pati mga anak natin. Pati si Mama na walang sawang naniniwala sa'yo. Nang hihina man ang mga tuhod, inuna niya ang mga bata. Hindi siya nangingialam sa away ng dalawa. Mabilis niyang pinasok ang mga apo sa kwarto. Lola, bakit po sila nag-aaway? Umiiyak na tanong ng kanyang apo. Bakit galit na galit po si Mama kay Papa? Naluhan na rin siya at niyakap ito. May hindi lang sila pagkakaunawaan.
Magbabati rin sila. Huwag nyo nang masyadong isipin yon, Sa kabilang bahagi ng bahay, patuloy na umiiyak at sinisigawan ni Samantha si Adam. Pakiramdam ni Criselda ay nadudurog ang puso niya sa bawat segundo. Hindi na lang bilang isang ina, kundi bilang isang lola na nakikita na unti-unting nagkakawatak-watak ang pamilyang matagal niyang ipinagdasal na magkaroon si Adam. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ng isang magulang ay kayang magsilbing sandalan. Ngunit kapag sobra na ang pagsalo sa bawat pagkakamali, maaari rin itong maging dahilan upang ang isang anak ay hindi matutong tumayo sa sariling mga paa. At ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pagprotekta, kundi pagtutuwid din, sapagkat ang labis na pag-aaruga na walang pananagutan ay maaaring magbunga ng pagsisisi sa huli. Ito ang part 1 ng kwento ni Criselda. Abangan ang part 2 bukas. Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kanilang kwento.